Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, August 12, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibinunyag ang 15 kontraktor na nakatanggap ng pinakamaraming flood control project sa bansa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa alok na tulong ng negosyanteng si Ramon Ang sa pagresolba sa problema sa baha sa Metro Manila. Isang senador kumpiyansang wala ni isa sa kanila ang dawit sa flood control projects ng 15 contractors na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanindigan na madadamay ang Pilipinas sakaling lumala pa ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. 2 barko ng China na nambomba ng tubig at tumabol sa barko ng PCG nagbanggaan sa West Philippine Sea. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Sa atin namang Metro News, pagpapaalis sa mga vendor sa MRT3 walkways si pinag-utos ng DOTR. Sa ating Science and Technology News, rapid on-site test kits para sa 2 uri ng waterborne disease na develop ng mga Filipino researcher. Sa Ating lifestyle news, sa Museum of History of Ideas ng UP Manila, nag-aalok ng libreng entrance tuwing Miyerkules ngayong Agosto. Sa ating music trivia, ngayong petsa ay sinagawa ang musical closing ceremony ng London 2012 Olympics. Sino-sino ang mga artist na nag-perform dito? Alamin na. Sa atin namang balitang kakaiba, isang parot sa United Kingdom naka-order online. Ang ating po oras, 6:42 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. At narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20% ng kabuuang 545 billion pesos na budget para sa flood control projects ang napunta lamang sa 15 contractors. Isinapubliko ito ng Pangulo matapos ang isinagawang inisyal na review sa lahat ng flood control projects simula nang maupo siya sa pwesto. Batay sa report ng DPWH, mayroong kabuuang 2,409 na contractors sa local at national flood control projects, ngunit 20% ng kabuuang 545 billion pesos na budget ang napunta lamang sa 15 kontraktor at 5 sa mga ito ay mayroong kontrata sa bawat rehiyon sa Pilipinas. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Keep going. Yeah, with the flood. Ito na yung listahan. And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. That for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Kabilang sa mga kontraktor na tinukoy ni Pangulo Marcos ay ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated,
Center Waste Construction and Development Incorporated, SunWest Incorporated at High Tone Construction and Development Corporation. Kasama rin po ang Triple X Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders Incorporated at Road Edge Trading and Development Services. Inihiyag pa ng Pangulo na kabilang sa 5 kontraktor na may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa bansa ay ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, EGB Construction Corporation at Road Edge Trading and Development Services. Patuloy namang inaalam ng pamahalaan kung may koneksyon ba ang naturang mga kontraktor sa mga nakaupong opisyal ng gobyerno. 774 Balita Ngayon. Welcome kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alok na tulong ng negosyanteng si Ramon Ang sa pagresolba ng problema sa baha sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, pag-aaralan niya ang ganitong suporta dahil hindi na bago ang pagtulong ng pribadong sektor sa pamahalaan, lalo na kung magbebenepisyo ang publiko. Pero giit ng Pangulo, bago gumawa ng proyekto ang gobyerno at pribadong sektor, kailangan munang gampanan ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang tungkulin na isaayos ang pagtatapon ng basura sa kanilang mga nasasakupan. Sinabi pa ng Pangulo na kahit anong klaseng proyekto ang pasukin ng gobyerno, kung hindi napipigil ang walang pakundangang pagtatapon ng basura sa mga kalsada na bumabara sa drainage system, ay mababaliwala rin ang proyekto. This is the reason why, from the very beginning, I always said the private sector needs to be part of everything of our national development. Hindi pwedeng ganun. Now, yung proposal ni Ramon Ang is also certainly very welcome because we've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. He's able to bring it in on time, and the man is an engineer, so I'm sure he has pinag-aralan niya na mabuti yan. He's actually given me already this briefing before. And however, there is still another side to his proposal, and the other side of his proposal, I will fix the flooding problem. I will desil the areas here in Metro Manila anyway. But the mayors, the LGUs have to take care of the garbage problem. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Nakatitiyak sa Senate Majority Leader Joel Villanueva na walang senador ang nasasangkot sa irregularidad kaugnay ng mga flood control projects ng gobyerno. Kaugnay ito ng nilabas sa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nabunyag na napunta sa 15 contractors ang 20% na kabuang 545 billion pesos na budget para sa flood control projects. Ayon kay Villanueva, sa kanyang pagkakaalam ay wala ni isang senador ang sangkot sa nasabing 15 contractors na nakakuha ng pinakamalalaking pondo sa proyekto. Nang matanong kung mayroong mga kongresistang sangkot sa irregularidad sa flood control projects, sagot ni Villanueva ay maglalabas na lamang siya ng dokumento at mas magandang maging batayan ito. Samantala, pinaubayan ni Villanueva kay Pangulo Marcos kung ipapanawagan nito ang pagbaba sa pwesto ni DPWH Secretary Manuel Bonoan habang isinasagawa ang auditing sa mga questionableng flood control projects. I can only speak for this house, not the other house, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Then, if the president feels na he still enjoys his trust and confidence, then there's nothing we can do about it, no? Ang sa akin lang, talagang importante na maging impartial yung investigation at maging mataas yung kredibilidad ng pag-imbestiga dito na talagang wala pong sasantuhin. Yan po ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Samantala, modus ng mga mambabatas sa kontraktor ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson. Conde Batak sa report. Ibinulgar ni Senator Panfilo Lacson ang modus ng mga mambabatas na kontraktor sa mga flood control projects na nagiging dahilan ng overpricing at substandard na proyekto. Ay kay Lacson, tinatawag itong passing through scheme kung saan pwersadong magbabayad ng 5% o 6% na project cost ang mga gagawa ng proyekto sa distrito kung saan kontraktor, ang congressman o ang kamag-anak nito.
Otomatiko anyang bawas na agad ito sa halaga ng proyekto at idadagdag pa ang mga fees at commission na babayaran ay kawawa talaga sa huli ang proyekto. Kadalasan anya ay nasa 40% na lang ng alokasyon para sa flood control project o infrastructure project ang natitira dahil sa modus at sa mga bayarin. Ibinunyag din ni Lacson na may mga kongresistang tumawag sa kanya matapos malamang mayroon siyang listahan ng 67 mambabatas na kontraktor. Nilinaw naman ng senador na nakuha niya ito sa isang kaibigan noong 2022 pero hindi naman lahat ng kontrata ay sa gobyerno kundi karamihan ay pribado. Kaya natawa na lamang siya dahil nalaman tuloy niya na ang asawa o anak ng mambabatas ay kontratista. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, Pilipinas at India magtutulungan laban sa fake news at cyber threats ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging mahalagang bahagi ng pinalawak na ugnayan ng Pilipinas at India ang pagtutok laban sa fake news kasabay ng pagpapalakas ng digital at artificial intelligence capabilities ng bansa. Ayon sa Pangulo, bukod sa mga plano sa AI, telecom at IT infrastructure kabilang ang pagtatayo ng karagdagang common towers, malaking diin ang ibinigay ng India sa cybersecurity at regulasyon ng digital platforms. Nangungunaan niya sa digital space ang India at handang magbahagi ng karanasan sa teknolohiya sa Pilipinas kabilang ang pagsasanay ng mga Pilipinong eksperto sa AI at cybersecurity. Napupunta na rin sa defense and security, pero but that's not necessarily for the armed forces. It's also for the banks, businesses, the government. Ayun, kailangan natin yung cybersecurity kasi nandun talagang frontline ngayon. And being, as I said, a world leader, India has a lot to offer in terms of experience, in terms of training, in terms of all of the things that we in the Philippines need to develop our own digital space. Target din ng kooperasyon na maglatag ng mga mekanismo para matukoy at masupil ang pagkalat ng maling impormasyon at mapanlinlang na nilalaman sa social media. Dagdag pa ng Pangulo ang mahalagang tukuyin kung saan patutungo ang AI at social media upang makapaghanda ang bansa sa mga panganib na dala ng teknolohiya, lalo na sa larangan ng politika at pambansang seguridad. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang naunang naging pahayag na may posibilidad na makialam ang Pilipinas sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Tugon ito ni Pangulong Marcos sa naging protesta ng China sa kanyang naging pahayag na tinawag nitong playing with fire. Ayon kay Pangulong Marcos, nagsasabi lamang siya ng totoo at hindi naman gugustuhin ng Pilipinas na magkaroon ng gera. Binigyan din ng Pangulo na kung sakaling salakayin ng China ang Taiwan ay madadamay ang Pilipinas sa ayaw at sa gusto man ng pamahalaan. Inihayag ng Pangulo na sakaling mangyari ito ay mayroong plano ang gobyerno para rito upang protektahan ang mamamayan ng Pilipinas. Sinabi pa ng Pangulo na hindi niya maintindihan saan nakuha ng China ang pananaw nitong nag-uudyok ng gulo ang Pilipinas. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. We will be drawn and dragged into that mess. Whatever you do, come on, wag na tayong hope. I love this saying, hope is not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito. Malapit na sa atin. Anong gagawin natin? Okay lang, normal lang yan. Pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
774 Balita Ngayon. Samantala, kinumpirma ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson to the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nagkabanggaan ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea kahapon. Ayon kay Tariela, nasa WPS ang barko ng PCG na BRP Suluan para magbigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc nang habulin at bombahin ito ng tubig ng China Coast Guard. Hinabol rin ng barko ng PCG ng barko ng People's Liberation Army Navy. Matapos ang pagbomba ng tubig, nagsagawa umano ng mapanganib na pagmaniobra at pagharang ang barko ng CCG at ng People's Liberation Army Navy, pero ang dalawang barko ng China ang nagkabanggaan. Sinabi ni Triella na nagtamo ng matinding pinsala ang barko ng CCG. Inihayag pa ng opisyal na matapos ang insidente ay nag-alok pa ng tulong ang PCG sa dalawang barko ng China, kabilang na ang pagbibigay ng medical aid sa mga posibleng sugatan na CCG crew members, ngunit hindi tumugon ng China sa kanilang alok. Naging matagumpay naman ang paghahatid ng tulong ng PCG sa mahigit 35 Filipino fishing vessel. Samantala, panibagong arbitral case marapat lamang na ihain laban sa China. Narito po ang report ni Grace Mariano. Kaisa si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa mga nagsusulong na maghain muli sa International Tribunal ng panibagong arbitral case laban sa China. Paalala ni de Lima, ang pagkapanalo natin sa arbitral ruling ay hindi kapirasong papel lang kundi paninindigan para sa pambansang dangal na tunay nating maipagmamalaki at kinikilala at sinusuportahan ng iba pang mga bansa. Mensahe ito ni de Lima kakibat ng kanyang mariing pagkondena sa panibagong insidente ng panggigipit ng Chinese vessel sa Kadiwa Mission para sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc na sakop ng West Philippine Sea. Nananawagan din si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa gobyerno na gawin ang karampatang aksyon ukol sa pagkilos na ito ng China. Git ni Jokno, ang Scarborough Shoal ay parte ng ating karagatan at walang karapatan ng China na manghimasok at pigilan ang ating paglalayag sa ating teritoryo. Pinuri naman ni Jokno ang miyembro ng Philippine Coast Guard na agad tumulong sa crew ng barko ng Chinese Coast Guard na nakabanggaan ng barko ng Chinese Navy. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa labas ng himpilan, Philippine Navy lalahok sa naval exercises sa Malaysia. Detalye ihahatid ni Angel Garcia. Angel. Nagpadala ang Philippine Navy ng Naval Task Group 80.5 sakay ng BRP Antonio Luna patungo ng Malaysia para sa dalawang malalaking naval exercises. Pinangunahan ni Major General Edwin Amadar, ang Vice Commander at Acting Flag Officer in Command ng Philippine Navy, ang send-off ceremony nitong August 9 sa Naval Operating Base sa Subic. Unang lalahok ang Philippine Navy contingent sa 3rd ASEAN Multilateral Naval Exercise mula August 15 hanggang 22 sa Penang Island, Malaysia, kasabay ng ASEAN Fleet Review. Lanitong palakasin ng samahan at kooperasyon ng mga Navy sa ASEAN sa pagitan ng harbor activities at sea exercises para tugunan ang mga hamon sa maritime security. Kasunod dyan sa sabak din ng tropa sa 25th Maritime Training Activity o Malfi Lao 2025, isang bilateral exercise kasama ang Royal Malaysian Navy mula August 25 hanggang 29. Dito, mas papaigtingin pa ugnayan sa seguridad pandagat sa pagitan ng joint planning, navigation at tactical engagement. Sinabi pa ni Amadar na patunay ang paglahok na ito ng paninindigan ng Philippine Navy sa pagpapalakas ng regional maritime cooperation at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iba pang balita, kasado na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na natapyasan ng 1 peso and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 30 centavos naman ang rollback sa kerosene. Bumaba naman ng 40 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang oil price rollback ay bunsod ng pagtaas sa supply at ng pagkalito sa posibleng ipapataw na US tariff sa mga buyer ng Russian oil. Samantala, isa pang balita,
Petisyon laban sa redevelopment, operasyon at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport ihahain sa Korte Suprema. Gina Mape sa report. Idudulog ngayon sa Korte Suprema ang petisyon patungkol sa kanukustyang legalidad ng Manila International Airport Authority Revised Administrative Order No. 1 Series of 2024 at ang Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership Concession Agreement na linagdaan noong March 18, 2024. Kabilang sa maghahain ng petisyon ay mga taxpayer, grupong kumakatawan sa overseas Filipino workers, mga manggagawa sa MIAA, mga kawani ng NAIA na saklaw ng mga pribadong kumpanya, labor groups at iba pang NAIA stakeholders na direktang apektado ng pagtataas ng singil at mga bayarin sa pambansang paliparan. Nais ng mga petitioner na tiyakin na ang pondo ng bayan at ang kapangyarihan na magtakda ng paniningil ay alinsunod sa batas. Hihilingin ng mga petitioner na reviewin at mawalang bisa ng Korte Suprema ang MIAA Revised AO No. 1 Series of 2024 at ang NAIA Public-Private Partnership Concession Agreement dahil sa ANILAP ay labag sa 1987 Constitution, mga kasalukuyang batas patungkol sa public infrastructure projects at principles of transparency and accountability. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Alas 7 na po ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Acosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, ipinag-utos sa Department of Transportation o DOTR ang pagpapaalis sa mga vendor sa mga walkway ng MRT3. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nagdudulot ang mga vendor ng pagsisikip ng daloy ng mga pasahero at ng mga pedestrian. Iniheg ito ni Dizon kasunod ng isinagawang pag-inspeksyon sa istasyon ng Taft at EDSA ng MRT3 at LRT1 sa Pasay City. Sinabi ni Dizon na nauunawaan niya na kailangang maghanap buhay ng mga vendor, ngunit hindi rin anya maaaring hayaang naroon sila sa walkway ng MRT3 dahil naapektuhan din ang mga pasahero. May kipagtulungan niya ang DOTR sa MMDA para sa clearing operations sa north at southbound walkways ng MRT3. Binatikos naman ni Dizon ang isang mall na umano'y naniningil ng renta sa mga vendor sa southbound exit ng MRT3 kahit pag-aari ng gobyerno ang lugar. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 03 centavos. Nasa 66 pesos and 44 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 69 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 20 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi August 11, 40, 17, 12, 29, 11, at 48. Kung saan walang nanalo ng 66,935,255 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 40, 10, 16, 28, 7 at 9. Kung saan dalawa naman ang nanalo ng 38,521,162 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakira. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, rapid on-site test kits para sa dalawang uri ng waterborne disease na develop ng mga Filipino researcher. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Rosemay. Sa gitna ng paglaganap ng sakit na nakukuha sa tubig baha na dulot ng masamang panahon noong nakaraang buwan, bumuo ang mga Pilipinong mananalisik na rapid on-site test kit para sa mga waterborne disease na leptospirosis at schistosomiasis.
sa pagtutulungan ng Central Luzon State University at DOST Philippine Council for Health Research and Development, ang na-develop na mga test kit ay maaaring gamitin upang matukoy kung mayroong leptospira, ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis at schistosoma parasite na nagdudulot naman ng schistosomiasis ang tubig baha. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na nakukuha sa pamamagitan ng ihi ng mga infected na hayop tulad ng daga na maaaring humalo sa tubig baha at makapasok sa katawan ng mga individual na lumulusong sa baha. Posibleng makaranas sa mga tao madadapuan nito ng mga sintomas ng lagnat, pagsusuka, nausea, pananakit ng kalamnan at pananakit ng ulo. Samantala, ang schistosomiasis ay sanhi ng mga parasitic worm na may mga sintomas na pangangati ng balat, lagnat, pananakit ng ulo, pagtatae at dugo sa ihi. Dahil dito, ipinaliwanag ni Aldrin Corpus, isa sa mga researcher, na lumikha sila ng isang molecular-based diagnostics tool kung saan tumatagal lamang ng 45 minuto ang detection process para matukoy ang presensya ng dalawang uri ng waterborne disease sa tubig baha at ginawaan niya nila itong mas mura at mas praktikal upang hindi na ito dadalhin sa laboratorio at on-field na lamang ang detection nito. Binanggit pa niya na posibleng masunod ng mga taong rekomendasyon ng Department of Health na iwasang lumusong sa baha dahil may mga individual na kailangan magtrabaho upang kumita. Naniniwala si Corpus na mahalaga ang pagkakaroon ng mga teknolohiya na kaya makadetect ng presensya ng mga bakterya sa tubig baha na nagdudulot ng sakit sa tao dahil makakatulong anya ito sa pagpapasya kung ligtas ba o hindi ang paglusong sa baha. Samantala, bukod sa pagsasagawa ng field testing at pagkuha ng Food and Drug Administration permits, ay target din ng mga researcher na maibenta ang mga rapid on-site test kits sa mga lokal na pamahalaan sa halagang 4,000 piso bawat isa. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Museum of History of Ideas ng UP Manila nag-aalok ng libreng entrance tuwing Miyerkules ngayong Agosto. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika? Libre ng entrance sa Museum of History of Ideas ng University of the Philippines Manila o UPM tuwing Miyerkules ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa UPM, ang hakbang na ito ay bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Buwan ng Wika at Buwan ng Kasaysayan ngayong Agosto na may mga temang diwa ng kasaysayan kabilin sa kabataan at paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ang museo na matatagpuan sa kahabaan ng Padre Faura Street sa Maynila ay ang unang museo na itinatag sa campus ng UPM. Muli itong binuksan noong December 2024 pagkatapos ng mahigit 4 na taong pagsasara. May 7 magkakaugnay na galleries at 5 atria ang museo, kung saan maaaring malaman ng mga bisitang tungkol sa intellectual history ng universidad at ang kontribusyon nito sa pagbuo ng bansa. Bukas ang museo mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, August 12 taong 2012, isinagawa sa Olympic Stadium sa London ang musical closing ceremony para sa London 2012 Olympics. Tumagal ng 3 oras ang naturang malaking international event o mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ng August 13 at napanood ito via TV broadcast ng higit 23.2 million viewers sa UK at tinatayang 750 million na katao sa buong mundo. Nag-perform dito ang maraming kilalang British music icons at tinawag din ang naturang event na A Symphony of British Music. Ilan sa mga performers sa musical closing ceremony ng London 2012 Olympics ay sina Elton John, Sir Brian May at Roger Taylor ng legendary group na Queen, gayon din si George Michael, Spice Girls, si Adele at si Ed Sheeran. Nagkaroon din ng tribute para sa mga yumaong British music icons na sina John Lennon at naunang The Beatles at si Freddie Mercury ng Queen. Pinatugtog ang iconic song na Bohemian Rhapsody ng Queen habang lumabas naman sa mga big screen si Lennon kasabay ng pagkanta ng Liverpool Philharmonic Youth Choir at Liverpool Sing Choir ng awiting Imagine. Balitang kakaiba.
Sa atin namang balitang kakaiba, isang parrot sa United Kingdom naka-order online. Detalye ng balitang kakaiba na yan, ihatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning mga kanyusit. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Na sorpresa, ang isang ginang sa United Kingdom lang madiskubring may mga items sa kanyang shopping list online na hindi naman niya in-order. Ayon kay Marion Winsniewski, nang atasan niya ang isang virtual assistant technology na si Alexa na basahin sa kanya ang mga order niya online. Ito niya na-discover na may nakasama sa listahan na strawberries at broccoli na hindi naman niya in-order. Sa pangambang maulit ang sitwasyon, ay nag-obserba si Marion para matukoy kung anong pinagmulan ng mga order na nadagdag sa kanyang shopping list. Doon niya na-discover na ang alaga niyang African Grey Parrot na si Rocco nasa likod ng mga nadagdag na item. Marunong kasing magsalita ang parrot at ginagaya pala nito ang paraan ng paggamit ni Mario ng Alexa. Na-discover rin ni Mario na bukod sa nauna nitong order ay may nag-order din si Rocco ng watermelon, raisins, ice cream, bumbilya at salunggula. Nalaman din ni Mario na pag nagpapatugtog din pala si Rocco ng mga kanta. Sinabi ni Mario na hindi naman na-deliver ang mga item na in-order ni Rocco dahil kailangan munang mag-log-in para ma-process ang order. Nako, kakaibang ibon nito. Actually, may mga gano'n nangyari noon na akala ng mga pulis may umiiyak, di ba? O yung mga kapitbahay, akala nila may sinasaktan doon sa kapitbahay nila kaya nagsumbong sa pulis. Marama-rama ng mga parrot pala. Mahirap pala mag-alaga nito. Masyadong ang tawag nito? Minsan mapapahamak ka. Pag-usapi ng totoo. Anyway, yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out to go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang Ay, naalala ko kakaiba. yan, yung sa parrot na sa US, may mga pulis na pumunta tayo sa isang bahay. Oo. Kasi meron yung parang babaeng boses na Kala mo, ano, may something na parang, alam mo Humingi yun, ng may tulong. violent na Oo. nagaganap sa kanya. Yung pala parrot. Yes. Ay, naku. Yes. Kens, bago tayo matapos sa ating balitaan, yun nga, muli hikayatin natin ang Yes. ating mga kanyusik na lolo at lola na mayroong pong ka-look-alike na artista o kahit sinong kilalang personalidad. Baka gusto nyo pong sumali sa ating Grand Hangout, Grandparents Appreciation Day sa Setyembre. Yun nga, no, Kenny, no, parang ang ating tema ngayon yung mayroong kang ka-look-alike na artista o kahit sinong kilalang personalidad. Pero not necessarily kamukha linawin mo natin. talaga. Oo. Oo. Hindi naman yung katulad ko na kamukha ni Ann Curtis. Yun, no? Yung kunwari, Elvis Presley. Elvis Presley, di ba? Gusto mong gayahin. Hindi naman kailangan na kamukha mo siya. Yes. Pwede naman yung hairstyle niya, Sa gayahin damit. mo, makeup, damit. Oo, di ba may iconic na look Oo. talaga si Elvis Presley? At Yun ang yung pwede mong talent gayahin. mo, yung sikat na song ni Elvis Presley, ganon. Hindi literally na kamukhang-kamukha. Oo, kasi baka may mga lolo at lola tayo na ma-discourage na, ay, gusto ko sana sumali, kaya lang wala akong ka-look-alike na artista o kaya celebrity. Pwede po Don't yan. worry, opo. Tingnan nyo lang po yung itsura nung gusto nyong gayahing celebrity. Gayahin nyo po yung pananamit, yung hairstyle. Kunwari sa music video nila, yung mismo, kung wari kakanta kayo, yung itsura nila, sa Yes. music video, ganon. Oo, Yan, ganon. kunin nyo. Yes. At syempre, yung mga previous years kasi, Dar, ay puro singing contest tayo. Correct. Ngayon po hindi lang basta pagkanta ang maaari nyong i-showcase Oo. sa talent show natin. Pwede po yan may sayaw, Oo, poetry, yes. kung gusto nyo tumula, o kumain ng buhay ng manok. Uy, bawal yun. Hindi po pwede yun. Iba pala. Sige, O kaya, painting. Pwede kayo, kung marunong kayong magpinta, pwede po yun, ano? Pero huwag naman po yung pipintahan nyo, kunwari isang buo yung New York City. Ang tagal nun. Basta unique talent.
Kahit po. ano pong talent na meron kayo, ay welcome po sa ating pa-contest ngayong Grandparents Day. So yung mga, nabanggit nga ni Kenny, ng mga nakaraan, puro tayo singing contest. Maraming nagre-request na gusto ko sanang sumali diyan po sa inyong pa-contest para sa Grandparents Day. Kaya lang hindi po ako marunong kumanta. So ito na po. Ang chance. Yes, binibigyan na po namin kayo ng chance dahil kahit ano pong talent na meron kayo, pwede po kayong sumali. Pero syempre, ang isa pa sa requirement, kailangan meron din po kayong gagayahing artista dapat o celebrity. Like, oo. Pasok sa banga kung anumang talent po na mayroon kayo. Yun. At ipapadala doon sa email. Yes, syempre. eto po, no, pwede nyo pong i-email ang inyong audition video sa dwww.774online@gmail.com. Maliliit na letter lang po yan, walang space. Ulitin ko po, dwww.774online@gmail.com. Ayan, at Naku, kung mayroon pa padala kayong na. ibang katanungan, Kens, no, kung mayroon pa sila mga question, pwede pong tumawag sa ating hotline 8661-8466. So mga ka-music na lolo at lola, sali na po kayo at magkita-kita po tayo sa Setyembre para po sa ating Grand Hangout, Grandparents Appreciation Day. See you all, mga ating lola at lola. 774 Balita Ngayon.